Pinagpalang araw na linggo na muli po sa ating lahat. Pangalawang linggo po ito na ang ating pong mga daanan ay punong-puno po ng yelo. Kaya po wala po tayong choice kundi ah, wala makapipigil sa ating pananambahan. Kaya po kahit po sa Zoom at sa ating FB Live ay tuloy-tuloy po ang ating pananambahan at hindi po kailanman ah, mahahadlangan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang kanya pong isabog ang kanyang pagpapala sa buhay ng bawat tao na nagnanais po na kaugnayin siya, katagpuin siya sa panahon po ng pananambahan. Kaya po sa araw na ito po, ang ating pong tatalakayin ay mula sa John chapter 8, verses 31 to 36. Binigyan po natin ng bagong pamagat, bagamat natalakay na po natin ito, ngunit makikita po natin na meron pong mga nais pong ipaunawa sa atin na muli ang Panginoon. Gaya po ng lagi nating sinasabi, ang salita ng Diyos ay salita ng buhay at buhay na salita na sa tuwi-tuwi na ay mayroong mga sariwang katuruan na nais pong iparating sa ating mga puso. Bilang po, hindi lamang po baon po natin, kundi kalakasan sa ating lakbayin espiritual. Kaya ito po ang ating tatalakayin na pinamagat na po nating faith, freedom, and slavery in the real sense. Sapagkat ito po nilalaman ng ating pong tatalakayin. Samahan po ninyo ko sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, duwalhatiin ang ngalan mo, O Diyos. Kailanman, Panginoon, hindi po kayo nagbabago. Ang inyo pong kapangyarihan at kalwalatian ay walang simula at walang katapusan. At kayo po ang Diyos na kailanman ay tapat sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pinagkakaloob mong pribilehyo upang ikaw ay sambahin at patuloy pong magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hingi po namin, Panginoon, na sa mga sandalito, maghari po kayo sa bawat kinaroroonan ng inyong mga anak. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, na dumaloy ang pagpapala ng inyong banal na salita sa buhay ng bawat isa. Kaugnayin po ninyo kami sa aming mga puso. Iparating po ninyo sa bawat isa sa amin ang naisin po ninyo na mensahe na naayon sa inyong kalooban sa bawat isa sa amin upang kami po ay patuloy po na tumahak sa landas sa pinagkaloob po ninyo at may katagumpayan na marating ang hangganan ng buhay. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Babasahin po natin pansamandali ang John chapter 8 verses 31 to 36. So Jesus was saying to those Jews who had believed him, "If you continue in my word, then you are truly my disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will make you free." They answered him, "We are Abraham's descendants and have never yet been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. The slave does not remain in the house forever. The son does remain forever. So if the Son makes you free, you will be free indeed." Para mo maliwanagan natin, saan po nanggagaling itong panimula ng Panginoon na ito? Sa verse 31. Dun sa unang bahagi po kasi ng John chapter 8, sa verses 1 to 11, ay nagdala po ang mga Pariseo at mga eskriba ng isang babaeng makasalanan, isang babaeng nagtatampisaw sa kasalanan, pagtataksil, adulterous woman, at ginamit po ito upang ilagay sa pagsubok ang Panginoong Hesus. At dito ay napahiya po ang mga leaders of the law at mga eskriba at mga religious leaders sapagkat walang sino man sa kanila na naging matagumpay po sa kanilang ginawa. Isa-isa silang nag-alisan at napahiya.
At pagkatapos po nito, sa ating pong pagpapatuloy, yun po nakita po natin doon, ngunit hindi na po natin binasa. Pagdating po ng verse 30, na hindi na rin nabahagi doon sa ating binabasa, ay makikita po natin doon na pagkatapos po noon ay maraming tao po ang lumapit at naniwala, seemingly naniwala sa kanya at nakinig sa kanya. Kahit sa ating pong pagpapatuloy mula sa verse 31 to 36, mauunawaan po natin na ang bawat isa na ang bawat tao po na nakakarinig ng kanyang katuruan tuwi na may mga nakikinig sa kanyang katuruan, hindi ang bawat isa ay tila baga, hindi totoo na ang lahat ay totoong nakikinig in the real sense. Hindi lahat ng tila baga nakikinig ay totoong nakikinig sa makatotohanan ng kahulugan. At alam ng Panginoon Hesus ang nilalaman ng puso ng mga tao na nakikinig sa kanyang katuruan. At ito po yung ating tatalakayin ngayon, dito po sa ating aralin ngayon, upang sa ganoon ay maunawaan po natin ang ilang mahalagang aral patungkol po sa faith, freedom, and slavery in the real sense. Kasi po, maaring na madaling sabihin ng faith o pananampalataya, ngunit yung katotohanan po dito, paano? At marami po tayong pakahulugan ng salitang freedom o kalayaan. Ngunit, makikita po natin anong kahulugan ng totoong kalayaan. At ganun din ang salitang slavery o pagkaalipin. Saan ba ito? May pananaw ang mundo, ngunit ang mahalaga po ay yung mas mataas na antas, the spiritual level. At yun po yung titingnan natin ngayon sa ating point number 1. Doon po sa verses 31, 32, agad-agad po ang panawagan ng Panginoon, the Lord's call to discipleship. Nanawagan siya sa mga tao. Karamihan po doon sa mga Hudyo, yung kanyang mga kababayan na nakikinig sa kanya, ay tila baga totoong nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Ngunit, sa katotohanan, hindi naman nila ikinukumit ang kanilang mga sarili sa kanya. Walang personal commitment sa madaling salita. Kaya yung mga katuruan na kanilang napapakinggan ay walang katuturan sa kanilang buhay. Hindi nagkaroon ng katuturan para sa kanilang mga buhay. At laging ito ang isang katotohanan sa lahat ng mga pagkakataon na kapag mayroong taong nangangaral, kahit pa paano pa interesting ang kanyang mga sinasabi, hindi lahat ng nakikinig ay totoo o seryosong isinasa puso ang kanilang napapakinggan. Totoo po ito sa lahat ng mga okasyon. Sa dami po nakita ko na, maging ito man ay sa mga palatuntunan pampubliko o sa mga sa mga sermon sa loob ng simbahan, ay makatotohanan po ito sapagkat iba-iba ang laman ng puso ng tao. Kung kaya't hinimok ng Panginoon ang mga tao na hindi lamang basta makinig, kundi patuloy na makinig, patuloy na matuto, at i-commit ang kanilang mga sarili na magpasakop sa kanyang mga katuruan. Ito po yung nais niyang pakita rito. And that's what it means to be a true disciple of the Lord Jesus Christ. Kaya yun ang pasimula niya sa verse 31. Ano po? Na yung totoong disciple, yung totoong nag-aaral sa kanya, yung totoong nagpapasakop sa kanyang mga katuruan. At para maunawaan po natin ito, ilang pong mga bagay. Letter A, continually listening, learning, and obeying the Lord's commands will result to knowing the truth. Ito po yung kaparaanan upang totoo na malalaman ang katotohanan. Pag sinabi natin knowing the truth by heart, ano po? Yung nagpapatuloy na nakikinig,
ng layunin ay matuto, nagpapatuloy na nais matuto, at sumusunod sa kautusan ng Panginoon, hahantong ito sa pagkaunawa ng totohanan. Dahil mula sa puso ang kanyang pagsunod. Sa ating pong nakita sa mga pangangaral po ng Panginoon Hesus, makikita po natin yung kanyang mga kababayan. Marami po sa kanila ang nakikinig nga sa kanyang mga katuruan, ngunit sa totoo lang, hindi naman nila totoong kinumit ang kanilang mga sarili sa kanya. Personally, there was no personal commitment. They listened, they seemed to believe, and they kept on listening, but there was no personal commitment of themselves. At dito ay mauunawaan po natin, magkakaroon tayo ng malinaw na kaunawaan na ang marinig natin ang katotohanan, maniwala tayo sa katotohanan, marinig natin ang mensahe ng pagsisisi at ng pagdating ng kaharian ng Diyos, ay hindi po sapat ito upang ang tao ay magkaroon ng totoong kaligtasan o magkaroon ng bagong kalikasan o bagong kapanganakan. Ang tinutukoy po natin ay spiritual birth or being born again, na ayaw pong gamitin na marami, o di kaya naman ito po ay being abused and overused. Ngunit lilinawin po natin mabuti ito. Kaya po, ang pagpapatuloy sa katotohanan at pag-commit ng sarili sa katuruan ng Panginoon, o di kaya ito yung discipleship or teaching of the Lord Jesus Christ, pagpapasakop sa kanyang katuruan at sa kanyang salita at sa kanyang kalooban, ay siyang palatandaan ng totoong nananampalataya sa kanya, totoong sumusunod sa kanya, totoong disipulo niya o alagad niya. Yun po yung katotohanan. Ang akala po ng mga hindi masyado nakakaunawa kung ano po ba yung disciple o alagad, ang akala nila ay yun lamang mga full-time servants of the Lord. Hindi po. Kundi ang lahat ng totoong mananampalataya kay Jesus ay alagad niya, disciple niya. Sapagkat tayo pong lahat, kung totoo tayong nananampalataya sa Panginoon Jesus, tayong lahat ay disipulo o alagad ng Panginoon. Ngunit narito po ang isang malungkot na katotohanan sa ating kapanahunan ngayon, nakalintulad din noong kapanahunan ng Panginoong Hesus. Hindi lamang po yung mga miyembro o kabahagi ng mga man-made religions ang siyang gumagawa po ng mga outward religiosity at religious rituals. Ang walang kakayahang magagap ang mga bagay na espiritual patungkol sa Diyos. Sapagkat maging yung mga inaasahan po na kabahagi ng kinikilalang Christian churches, marami po ang wala namang totoong kakayahan na mamuhay na may pagpapasakop sa salita ng Diyos at sa kalooban o sa kautusan ng Diyos. Marami po. They participate in worship gatherings. They are active in Christian activities and Christian events, but inwardly are spiritually dead. Kaya ang lahat ay ritual ng relihiyon. Bakit po? Sapagkat yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi po tumitimo sa puso. Kasi kahalintulad ng mga Hudyo na panahon ng Panginoong Hesus na nakikinig sa kanyang mga katuruan, ngunit ang kanilang mga puso at isip ay nakafocus lamang sa mga bagay na makasanlibutan, sa mga bagay na sanlibutan. Ito po yung, kaya po dito, nirebuke ng Panginoong Hesus yung mga Pariseo at yung mga eskriba na supposedly sila yung higit na nakakaunawa ng banal na kasalutahan, ngunit wala silang totoong pag-ibig sa salita ng Diyos at walang totoong pag-ibig sa Diyos. Basahin po natin yon, Matthew chapter 15, verses 7 to 9.
At ito po yung sinasabi. You hypocrites, rightly did Isaiah prophesy of you. These people honors me with their lips, but their heart is far away from me. But in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men. Dito po makikita natin, nirebuke ng Panginoon. Sino po ito mga ito? Yung mga supposedly nakakaalam ng banal na kasulatan. Supposedly mga religious leaders. Alam na alam nila lahat, ngunit makikita po natin na ang kanilang ginagawa ay taliwas sa mga katuruan ng Panginoon sapagkat ang kanilang mga puso at kaisipan ay nakatuon sa mga panlupa na mga bagay. At kahalintulad ng mga Hudyo na nakikinig sa Panginoong Hesus, at ganun din sa mga nakikinig sa mensahe mula sa salita ng Diyos sa tuwing linggo o tuwing panahon ng pananambahan, ay may ganito rin po na kalalagayan. Nakikinig sila sa salita ng Diyos na tinuturo, naniniwala sila sa salita ng Diyos, at sinasabi nilang sila ay naniniwala o nananampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit, ang lahat ng ito ay sa isipan lamang, head knowledge, at hindi po tumitimo sa malalim na bahagi ng puso. Bakit? Because these people are still spiritually dead. Patay sa spiritual na pamumuhay. Kaya po ang lahat ng kanilang ginagawa ay mere practice of religion and good works na wala itong kinalaman sa buhay na walang hanggan. Ito po mga ito ay rituals lamang ng relihiyon. Eventually, sa kalaunan po, ang mga ganito sa katagalan po ay isang araw, sila po ay babagsak o mawawala o maglalaho dahil hindi sila totoong nakatanggap ng bagong buhay kay Kristo. They do not really belong to the body of Christ, but they only belong to the physical church. Ito po yung karaniwan hindi po natin naririnig. Ngunit ito yung katotohanan na bagamat ang mga Christian churches po ay supposedly the spiritual representation of the body of Christ, hindi po lahat na nandun ay totoong kabahagi ng katawan ni Kristo, kundi kabahagi lamang sila ng physical church. Kung makikita po natin, may mga nagbigay po ng mga example po dito ang Panginoong Hesus. Actually, sa Matthew 13, makikita po natin yung sa parable of the sower. Mahaba po nababasahin natin ito, pero tingnan na lamang po natin yung konting nilalaman nito mula sa verses 18 to 23. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in the heart. This is the one on whom seed was sown beside the road. The one on whom seed was sown on the rocky places. This is the man who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no firm root in himself, but is only temporary. And when affliction or persecution arises because of the word, immediately he falls away. And the one on whom seed was sown among the thorns, these are the men who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes fruitful. And the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth, some 100-fold, some 60, and some 30. Ang tinutukoy po dito, yung unang bahagi po kasi nito, hindi na natin binasa kasi mahaba po yung parable of the sower. Ngunit ito po ay patungkol sa inihasik na binhi. Yung una nahulog sa mabato at yung binhi ay tinangay ng ibon at yun po yung tinangay ng dyablo. Kaya hindi po tumimo sa puso. Meron naman mga naisaboy na hulog doon sa mabato
na lugar na may kaunti nga nabasa at konting lupa, tumubo sandali, sumibol sandali, ngunit hindi nakapag-ugat na malalim. Kaya't ito rin po ay hindi nagtagal, nung nasikatan ng araw, ay namatay. So ito po yung nangyayari doon sa mga napupulaan sa kanilang ginagawa at hindi nila matagalan. So ibig sabihin, hindi totoo. At yung pangatlo ay mga nahulog sa madawag, matinik na lugar, tumubo nga, lumaki ng konti, ngunit hindi nakapamunga. Sapagkat, yung sabi doon, ay kahalintulad ng mga taong ah, ah, naalipin ng mga hindi lamang katuruan kundi mga wars alalahanin ng sanlibutan. O di kaya ay sila ay nagumon sa mga nais ihandog ng sanlibutan. Naakit sila sa mga bagay na material. Kaya hindi nagtagal, hindi naman sila namunga. Kaya ang totoo lamang ay yung bandang huli na namunga, nahulog sa matabang lupa. At ito po yung makikita natin na katotohanan na hindi lahat na nasa loob ng Christian Church ay totoong nagkaroon ng kaligtasan. Kundi yun lamang mga namunga dahil nahulog sila sa matabang puso, bukas sa salita ng Diyos, at namunga ng bagong buhay kay Kristo. So, kahalintulad din ito, yung pagpapatuloy po doon, ay isa pang halimbawa ng Panginoong Hesus ay the parable of the wheat and the tares, na nandun po sa verses 24 to 30. Ano po? Kaya makikita natin, ito pong dalawang ito ay paglalarawan. Basahin po natin ito. Jesus presented another parable to them, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seeds in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. But when the wheat sprouted and bore grain, then the tares became evident also. The slaves of the landowner came and said to him, 'Sir, did you not sow good seeds in your field? How then does it have tares?' And he said to them, 'An enemy has done this.' The slaves said to him, 'Do you want us then to go and gather them up?' But he said, 'No, for while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them. Allow both to grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, first gather up the tares and bind them in bundles to burn them up and gather the wheat into my barn.'" So ito po yung patunay na sa loob po ng Christian Church, yung po kasing ginawang paglalarawan po ang trigo at damo na mukhang trigo, na doon po sa Israel ay mayroon po totoong damo na mukhang trigo, ng tawag nila doon ay tares. At ito yung mga totoong nagkaroon ng kaligtasan, totoong Kristiyano, at mga tila baga totoong Kristiyano, halos hindi makita ang pagkakaiba. At parehong nasa loob ng iglesia na hinayaan ng Panginoon na naroon sapagkat anyway, meron namang araw ng anihan na kung saan ay ibubukod yung mga hindi totoo at susunugin, at yung mga totoo ay para sa kanya kaharian. So makikita po natin na mayroong mga ganito. Marahil nag-iisip tayo kung minsan, bakit mga negative na mga bagay na ito ang ating pinag-uusapan? Kailangan po kasi nabanggitin natin ang mga negative examples na ito upang sa ganun ay mapalawak ang ating kaunawaan sa ating aralin ngayon. Dahil maaring tayo ay aware o hindi, maaring hindi natin nabibigyan pansin kung minsan, na tayo po ay nasa mga huling araw na. Kung mapapansin po natin, lahat na ng palatandaan ay halos nakikita na po na ang Panginoon sa anumang sandali ay darating upang kaunin ang lahat ng kanyang mga hiniran. Ito yung tinatawag na rapture. Ang salitang rapture wala po sa Bible, ngunit ang ibig sabihin po nito ay quote up yung sinambot ng Panginoon. Sinambot niya ang kanyang mga pag-aari upang sa ganon ay hindi mapasama sa
uh, huling 7 taon ng walang kapantay na kakilakilabot na pagdurusa dito sa daigdig. Hindi na sila madadamay. Ito po ay maaaring mangyari anytime, walang kaabog-abog, sabi po ng Bible, na ang lahat ay panatag, usual na mga pangyayari na gaganap sa araw-araw, at magaganap po ang pagsambot na ito sa mga hinirang ng Diyos. At pagkatapos nun, magsisimula ang 7 taon na walang kapantay at kakilakilabot na pagdurusa na magaganap sa daigdig na ito, at walang sino man na magnanais maging kabahagi nito. Sapagkat hindi kayang ma-imagine po yung magaganap. At ulitin po natin, halos lahat po ng mga palatandaan ay nakikita na. Ito po ay hindi pananakot, kundi upang paalalahanan ang bawat isa na napakaikli na po ng ating panahon. Lahat po ng ito, wala po tayong panahon upang tingnan po natin ang lahat ng mga talata sa Bible na nagsasabi patungkol dito. Babasahin lamang po natin ang ilan. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. Sabi po rito, "But realize this, that in the last days, difficult times will come. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such men as this." Ang tindi po nito, sinasabi rito, na yan po yung actual na nakikita natin, nangyayari sa lahat ng panig po ng daigdig ngayon. Pagpatuloy po natin yung verses 12 to 13. Dito po, ito po sabi, "Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted." Nangyayari na po ito sa iba't ibang panig ng daigdig. Bagamat dito po sa atin, sa Japan, sa Pilipinas, ay hindi pa ganun kalala, ngunit may persecution. "But evil men and impostors will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived." Eksakto po, ito yung nangyayari. Yung mga hindi totoo, lumalabas na at pasama na pasama. At habang sila ay pasama ng pasama, yung mga impostor, lalo silang nalilinlang at nagpipilit makalinlang pa. Ito na po yung actual na nangyayari. Sila kinakasangkapan ng dyablo. At pag sinabi nating deception, deceiving, ay talaga pong matindi po ang palilinlang na maging ang mga totoong anak ng Diyos ay talagang pipiliting linlangin. Letter B. A person who commits himself to the Lord's invitation to discipleship will enable him to grasp the message and find salvation truth. Ito na po yung napakagandang mangyayari. Ano po? Na mauunawaan ninyo katotohanan kung ikukumit niya kanya sarili. Hindi yung nakinig ka lamang, ay napakaganda, na-appreciate mo maganda, na-admire mo maganda, ngunit hindi mo naman ikinumit ang sarili mo sa at nagpasakop sa totoong pangangaral ng Panginoon, wala pong mangyayari. Ngunit kung ikukumit mo ang sarili mo at magpapasakop sa Kanya ang katuruan, dito po magsisimula na ang ating puso't kaisipan ay mamumulat sa katotohanan upang tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa katotohanan ng salita ng Diyos. At kapag ito nangyari, ang tao na nasa ganitong kalalagayan ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. By the operation of the Holy Spirit and of the grace of God, the person will entrust himself or surrender his life to the Lordship of Jesus Christ.
Kasi po, ang gagalaw na po rito, Espiritu Santo. Dadalo yung biyaya ng Diyos. Bibigyan ng kakayahan ng tao na totoong isuko ang kanyang sarili kay Kristo Jesus, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun po yung mangyayari sa mga makatotohanan na nagbubukas ng kanilang mga puso. Point number 2. Carnal hearts have no understanding about the spiritual matters of God. Again, seemingly negative. Siguro po basahin natin yun para mapaalalahan ng tayong muli. Verses 33 to 35. They answered him, "We are Abraham's descendants and have never yet been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Jesus answered Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you." Maraming beses po na ginamit ng salita, panimula ng Panginoon salitang ito, "Truly, truly, I say to you." Everyone who commits sin is the slave of sin. The slave does not remain in the house forever, and the son does not remain forever. Remain forever. So, if the Son makes you free, you will be free indeed. Okay, yung una po, pag sinabing karnal na puso, makamundo, makasanlibutan ng puso ng tao. At ito po, maaring ito pong negative observation na ito ay masakit sa pandinig ng maraming tao. Kasi po, talagang, kumbaga ay may masasaktan kapag tayo po ay hindi bukas ang ating puso. Sapagkat maliban na lamang kung magbubukas ang puso ng tao patungkol sa kanyang uh, kondisyong espiritual at magpakumbaba at tanggapin ang katotohanan, mananatili po ang tao na alipin ng kasalanan at sa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Mananatili siyang nililil lang, nagpapalil lang sa dyablo. Hindi makakahulagpos kapag hindi nagpakumbaba, hindi tinanggap ang tunay na kalalagayan. It's the same thing with a person na may sakit at ayaw uminin na siya may sakit, ayaw magpatingin sa doktor, hindi niya malalaman na may sakit siya at hindi siya gagaling. It's the same thing with person who is under the captivity of the devil. Yun po yung problema. At ito po yung spiritual condition ng mga Hudyo noong panahon na yon. This is in a general sense, noong mga nakaraang panahon at saka maging hanggang sa ngayon. At ito ay kahalintulad din ng general spiritual condition ng mga tao sa mundo ngayon. Ganito rin po kaya sa atin ngayon. Kaya yung tugon ng mga Hudyo ay pagpapatunay na wala sila, hindi nila gagap ang mensahe ng Panginoong Hesus. Bagamat kahit sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma, let's understand that at that time they were under the colony of Rome. Kahit na sila sa ilalim ng kapangyarihan ng Roma, ipinagpilitan pa rin nila na sila ay mga kapu-apuhan ni Abraham, kung kaya't sila ay malayang tao. Yun ang pagkaunawa nila. Dahil doon sa kanilang kaunawaan na yun, dahil si Abraham ang hinirang ng Diyos at ang kanilang lahi ay hinirang. Kaya't sila ay hindi, sila ay malaya. Ngunit yung ganitong kaunawaan at yung ganitong kaunawaan na hindi nila alam ang katotohanan, sinumbatan nila si Jesus. Paano sasabihin na kami ay hindi malaya? Yun ang kanilang samantalang lolo namin, si Abraham, galing kami sa lahi na hinirang ng Diyos. Kaya yung kanilang mentality, akala nila hindi sila alipin. They had no sense of understanding of their bondage to sin. Hindi nila unawa. Kahit na yung panlabas, hindi nila unawa. Kasi hindi lamang sila alipin ng kasalanan, kundi sila ay nasa pagkaalipin din ng kapangyarihan ng Roma. So physically and spiritually, they were in bondage. And it's the same thing. Kahalintulad din ang mga tao ng mundo sa ating kapanahunan ngayon,
Ganito rin po ang mentality, ganito rin ang kaunawaan ng kanilang pananaw na espiritual. Kung paano ang mga Hudyo po ay mga kaapu-apuhan ni Abraham na itinuturing na ama ng pananampalataya at lahi na hinirang ng Diyos at nagsasabing sila'y nananampalataya sa Diyos, ang akala nila hindi sila alipin. Ay ganun din naman yung mga tao sa ating kapanahunan ngayon, mga tao ng sanlibutan, na nagsasabing nakikilala nila ang Diyos kasi sila ay kabilang sa mga man-made religions. By the way, all religions in the world are man-made. And real relationship with the Lord Jesus Christ is not religion, but a love relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya po, ganito ang tao sa mundo ngayon. Ang alam nila, kilala ng Panginoon kasi kabilang sila sa man-made religion. Nagsasabing nananampalataya sila sa Diyos. And they believe in the same God that we worship. At lalong-lalo na sasabihin nila, yung relihiyon namin daan-daan taon na. Kaya hindi kami alipin. Yan ang pagkaunawa ng mga tao. Ngunit ito yung napakalaking panlilinlang ni Satanas sa tao. In fact, masakit mang sabihin, isa sa pinakamalaking deception ni Satanas ay nung kanyang inimbento at ipinakilala sa tao ang man-made religions na gumagamit ng salita ng Panginoon, gumagamit ng pangalan ng Panginoon, ngunit binabaluktot ang katotohanan patungkol sa pananampalataya at kalayaan mula sa kasalanan. Yun po yung problema. So, dito po, ilan ang ating makikita? Letter A. Anyone who practices sin is a slave to sin. Makikita natin yun sa verse 34. Sinabi na ng Panginoong Hesus ito. Kaya po, ang pagiging isang Hudyo ay hindi garantiya na siya ay malaya mula sa pagkaalipin. Kasi po, yung sa mga Hudyo po, ang kanilang, alam nilang kalayaan ay yung kanilang outward ritual of circumcision. Nakakala nila kapag sila'y tuli, palatandaan na sila ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos at malaya sa anumang pagkaalipin. Ngunit, ang hindi nila naintindihan, the very act of committing sin or living in sin is a slave to sin. Ano yung act na sinasabi nilang ito? Yung kanilang na sila'y umaasa dun sa panlabas na gawain. Hindi po sa ginawa ni Kristo. Kaya sila ay alipin ng kasalanan. Romans chapter 6, verse 16 says so. Pag tinignan po natin yon, do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves to the one whom you obey, either of sin resulting in death or obedience resulting in righteousness. So, kung gumagawa ng kasalanan, alipin ng kasalanan. Kaya po, yun ang pag-aakala ng mga Hudyo na sila ay malaya, sila ay walang kasalanan sapagkat sumunod sila sa ritual. Bagamat totoo na pinag-utos ng Diyos kay Abraham na tuliin ang mga lalaki bilang palatandaan ng kanyang covenant sa mga Hudyo, hindi nangangahulugan na sila ay pag-aari ng Panginoon hanggang sa walang hanggan. Dahil pinatunayan ito hindi lamang sa Old Testament na ang sinasabi ng Diyos ay ang kailangan niya ay circumcision by heart. At hanggang sa New Testament ay pinagpatuloy ang ganito. Romans chapter 2, verses 28 to 29. Binanggit po ito. For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter, and his praise is not from men but from God.
So dito makikita po natin, hindi po yung ritual na circumcision, kundi yung paglilinis ng puso. At pag sinabi niya rito, yung mga circumcised in heart, silang tunay na Jew, ibig sabihin, sila yung mga chosen ng Diyos. Hindi yung mga physical Jews. Kaya po, yung mga totoong pinalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan ay yung mga pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay, ulitin po natin yon. Those who were set free from the slavery of sin, therefore, were those who were justified by faith in the Lord Jesus Christ. Romans chapter 3, verses 28 to 30, ito po yung sinasabi. For we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. Or is God the God of Jews only? Is he not the God of the Gentiles also? Yes, of Gentiles also. Since indeed God, who will justify the circumcised by faith, and the uncircumcised through faith is one. So ito makikita natin, faith. Ang nag-justify, ang nagpapawalang sala ay pananampalataya. Kaya po, yung lagi natin key verse dito ay Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For you have been saved, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. At dahil po dito, ang sinuman na pinagmamalaki o pinangangalandakan o pinagyayabang ang kanyang religious affiliation o yung kanyang pagiging kabahagi ng isang relihiyon na gawa namang ng tao, ay hindi po nakakaunawa kung ano ang kasalanan. At siya ay alipin pa rin ng kasalanan dahil pinatutunayan ng ganitong tao na siya ay nakasandal sa kanyang ginagawa para sa kanyang kaligtasan sa halip na umasa o magtiwala sa tinapos na gawain ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng tao nung kanyang inihandog ang kanyang banal na dugo bilang katubusan sa ating mga kasalanan. Yun po yung mahalaga maunawaan natin. Kaya po ang mga tao na nagtitiwala sa kahit na anong kaparaanan upang makamit ang kalayaan mula sa kasalanan na hindi o taliwas sa tinapos na gawain ni Kristo sa krus ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kung kaya't ang mga ganitong tao ay walang kakayahan na mapagtanto na ang kanilang tunay na kalalagayang espiritual. Wala silang kakayahan na magagap ang katotohanan at ang kanilang pananaw sa buhay ay nakaayon sa makamundong mga prinsipyo at sa physical na antas lamang o sa daigdig na ito lamang. Kaya nga, kapag ang mga tao ganito ang kausap natin na nasa pagkaalipin sa kasalanan at hawak ni Satanas, nasa kapangyarihan na Satanas ang kanilang mga buhay, at kapag sila ang kausap natin at pinag-usapan din natin ang walang hanggang pagdurusa sa dagat-dagatang apoy, pag itong usapin na ito, sa mga ganitong tao ang kausap natin, this is a very offensive topic for them. Hindi gusto ng mga ganitong tao. Ang mga ganitong tao na alipin ng kasalanan, ang mga ganitong tao na nasa kapangyarihan ni Satanas, kapag pinag-usapan po ang kanilang spiritual na kalalagayan, masasaktan.
mahirap tanggapin. Masakit mang sabihin, ngunit ito po yung katotohanan. Letter B, total freedom from the bondage and curse of sin is only found in Christ Jesus. Tanging kay Jesus lamang magmumula ang tunay na kalayaan. Binanggit yon ng verse 36. Kaya itong verse 36 po ay napakahalaga. So if the Son makes you free, you will be free indeed. Nandun yung totoong kalayaan lamang. John chapter 1, makikita po natin dito na si Jesus lamang ang salita ng katotohanan. John chapter 1 verses 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the light of men. Ito po, siya, yung salita ng katotohanan. Kaya po, the popular verse na dapat nating ulit-ulitin, the source of all truth. John chapter 14, verse 6. At ito po mahalaga po na nasa puso natin ito. Sabi ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Alam po natin ito. Marami nakakaalam, ngunit hindi maisapuso ang katotohanan ng ito. At nananatili pa rin ang iba, kahit alam ito, ay nagre-rely pa rin sa ginagawa ng kanilang relihiyon. Iyot po yung malungkot na katotohanan. Kaya po upang makamit o upang makapasok sa kaharian ng Diyos, ano po? Ang kaparaanan lamang upang makapasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan lamang po ng bagong pagsilang kay Kristo Jesus. Only through spiritual birth in Jesus Christ. 1 Peter chapter 1, verse 23. At ito po ang sinabi, for you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable. Hindi mawawala. That is through the living and enduring Word of God. Kaya po, ito yung nagpapatibay ng John chapter 3, verse 3. Nung sabi niya, Jesus answered and said to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nang ibig pong sabihin nito, maging sa original Greek, it means being born from above. Pagsilang mula sa taas, mula sa langit. Pagkakaroon ng bagong puso at bagong espiritu na nanggagaling sa Diyos. At ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, binibigyan niya ng buhay ang patay na espiritu ng tao at binibigyan siya ng kakayahan na tumugon sa pananampalataya at kakayahang magsuko ng kanyang buhay kay Kristo Jesus. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. It is the work of God through His grace. At kapag nangyari ito, ang tao ay lubos na nakalaya mula sa sumpa at pagkaalipin sa kasalanan at magagawa na niya na mamuhay na nagpapasakop sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. That is why a man is either a slave to sin and of the devil or a slave to righteousness and belongs to God. Parehong slavery. However, being a slave to righteousness and of God is the true freedom. Nandun yung totoong kalayaan. Kapag tayo ay nakikristo Jesus, nandun ang totoong kalayaan. Kasi po, it means we belong to the eternal kingdom of God. Talagang tayo sa Kanya. Romans chapter 6, verses 16 to 18. Ito po yung sinasabi.
Do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you're slaves of the one whom you obey, either of sin resulting to death, or of obedience resulting in righteousness? And here, ito po na yung malinaw. But thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed, and having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Ngunit yung slavery to righteousness ay tunay na freedom. Kaya po, kung ito na po, as we come to understand all these truths, sa ating pong pagkaunawa ng lahat ng mga katotohanan ito, please listen. Kung naunawaan po natin na mabuti ang ating tinatalakay na ito, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Hindi na po natin magagawa na mag-relax pa at mananatiling kampante o ini-enjoy ang mga kalakaran ng sanlibutang ito at ma-enjoy ang mga material na bagay na inihahandog ng sanlibutan. Hindi na natin magagawa na magpasasa pa sa mga bagay na kinalulugdan ng ating laman at makasalanang katauhan. Panahon na, it is high time. Maikli ng panahon. Panahon na upang ibaling na natin ang ating mga puso at ang ating mga mata kay Kristo Jesus bago pa maging huli ang lahat. Pagsisihan ang ating mga kasalanan. Isuko ang ating buhay kay Kristo Jesus. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Upang sa ganon, tayo ay lubos na mapalaya mula sa sumpa ng kasalanan at tanggapin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Maaaring nag-aakala tayo, yung iba, nag-aakala na tayo nasa Christian Church. Ngunit hindi naging makatotohanan sa ating puso ang pagpapasakop sa Kanya. Maaaring tayo nag-aalinlangan. O yun namang mga talagang hindi ito unawa, ngunit ngayon, ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa ating buhay upang ito po ay maging malinaw sa atin ang katotohanan. Ito po, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Nais ko po kayo na pangunahan at gabayan sa isang panalangin. Ngunit hindi po, ulitin po ninyo ito, ngunit hindi nangangahulugan na inuulit lamang nyo, kundi gawin po natin na sariling panalangin na nag-uusbong mula sa kaibuturan ng ating puso. Hindi po dahil dinidikta ko lamang, sapagkat ang tinitingnan po ng Diyos ay ang laman ng ating puso na sinasambit ng ating mga labi. Sige po, sumunod kayo sa akin sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na pinadadaloy mo ang iyong biyaya at kahabagan sa aking buhay. Maraming salamat po na ipinaunawa ninyo ang katotohanan na ako po ay nalilinlang na mga katuruan ng sanlibutan at nasa alipin ng kasalanan dahil sa mga kasanungalingan aking pong pinangahawakan. Panginoon, patawarin po ninyo. At mula po sa araw na ito, iwinawaksi ko ang lahat ng kasinungalingang katuruan ng sanlibutan at ni Satanas. Tinatanggap ko, Panginoon, ang niyahandog mong kaligtasan dahil si Kristo ay naghandog ng kanyang dugo at buhay para sa aking kaligtasan. Salamat po, Panginoon Hesus. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo mula sa araw na ito hanggang sa walang hanggan. Ikaw ang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po. Ama, salamat
sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako po ay patuloy na mananalangin Aming Ama sa langit, maraming salamat po. Luwalhatiin ang pangalan mo, aming Diyos. Kayo po ang Diyos na punong-puno ng kasaganaan ang iyong biyaya at kahabagan sa aming mga buhay, na patuloy po ninyo pinagkakaloob, Panginoon, sa amin, na maging sa mga huling sandali, O Diyos, na kayo po ay nagmamadali na upang lahat ng iyong mga tinawag ay lumapit sa iyo. Aming Ama, sa mga nagbukas po ng kanilang mga puso at nagsuko ng buhay sa iyo, O Panginoon, ipahintulot po ninyo, O Diyos, na dumaloy ang kasaganaan ng iyong biyaya at kabagan sa kanila. At gayon din po, Panginoon, na pagharian sila ng Banal na Espiritu, na mula sa araw nito, Diyos, madama nila ang tunay na kahulugan ng buhay kay Kristo Jesus. Madama na nila na sila ay kabahagi ng walang hanggang kaharian. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, na maharanasan nila ang regalo ng buhay na nagmumula lamang sa iyo. At gagabayan po ninyo sila, tatanglawan niyo ang landas sa kanilang tinatahak hanggang sa walang hanggan. Ipahintulot po ninyo na makita nila at maranasan ang magagandang bagay na nagmumula lamang sa iyo at ang tunay na kahulugan ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Ama, maraming salamat po. At muli sa inyong mga kamay po, amin pong ipinagkakatiwala lamang sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng bawat isang anak mo nakikinig ngayon at makikinig pa mamaya. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang kaganapan ng inyong pinakamabuting palatuntunan sa kanilang mga buhay. Samahan niyo sila sa kanilang lakbayin hanggang sa huling sandali. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na ang pangalan mo ay maluwalhati sa kanilang mga buhay sa lahat po ng kanilang ginagawa. Dumaloy po ang iyong biyaya at kahabagan sa bawat tahanan na kanilang kinakatawan. Pagharian po ninyo ang bawat sambahayan, ang kanilang mga gawain. Pagpalain po ninyong gawain ng kanilang mga kamay upang sila ay patuloy na maging daluyan din ng iyong pagpapala. Salamat po, Ama. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, paglulati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nag-aari sa piling mo, sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all.